Mabilis ang kilos ng hindi kilalang lalaki. Inabot ang kahon kay Mika nang hindi nagsasalita. Nagtaka siya sa itsura ng kahon. Mukhang mamahalin pero may kakaibang kaba sa dibdib niya. Sino nagpadala? Ani ang hinabol ng tanaw ang lalaki mabilis sa sumakay sa motorsiklong walang plate number. Paano nakapasok ang delivery sa compound nila? Pinagmasdan ni Mika ang kahon na mabigat. Teka, baka kung anong laman yan? Ani Jacob na kinuha ang box. Dahan-dahan niya itong binuksan habang pinapalayo na muna si Nathaniel at sinenyasan ng yaya nito. Nathaniel, umakyat na muna kayo sa kwarto mo. Laruin mo na muna yung bago mong kotse. Mommy will follow. Opo, Mommy. Pagkaalis ni Nathaniel, binuksan ni Mika ang kahon na hawak ni Jacob. Isang masangsang na amoy ang bumungad. Nasa loob ang isang patay na manok na may gilit sa leeg. Umaagos ang dugo nito sa box. May papel na nakalagay sa ibabaw nito na nanginginig ang kamay na kinuha niya. Hindi mo kami matatakasan, Alyssa. Alam na namin kung sino ka. Ikaw ang dahilan ng pagbagsak ng mga kapatid at gaganti kami sa'yo. Nagkatinginan sila ni Jacob. Nalaglag ang kahon sa sahig na tabigin niya ito at gumulong palabas ang dugo ang hayop. Namutla siya, nanginginig ang buong katawan. Sino nakakaalam na ako si Alyssa? Hindi ba't ikaw lang? Ani ang mangyak-ngiyak. Oo, kaming dalawa lang ni Lance ang nakakaalam. Dagli siyang tumawag sa head ng security habang mabilis na pumasok sa loob ng mansyon. Activate emergency protocol. May death threat ako natanggap. Naging alertong security sa buong mansyon. Paano may nakaalam na iba? Sino pang ibang pinagsabihan mo? Na ikaw si Alyssa, ani Jacob na nakasunod sa kanya. Wala, not even my dad. Ikaw lang nakakaalam. Si Ryder? Oo, alam niya. Wala ba ikaw o siyang pinagsabihang iba? Kasi kami lang ni Lance ang nakakaalam at mahigpit ang bilin ko na manatiling lihim ang pagkatao mo para sa kaligtasan mo. Mapagkakatiwalaan ba si Ryder? Hindi ko alam. Dumating ng kinatatakutan ko. Kailangan ko masigurong ligtas si Nathaniel. Ani ang tuliro. Nilapitan siya ni Jacob. Tiningnan ang sulat na hawak niya. Kita sa ekspresyon nito ang matinding galit, ngunit natiling kalmado. Mika, nandito ako. Hindi mo kailangang solohin ang problemang ito. Tutulungan ka din ng kapulisan. Tumayo siya at nagpalakad-lakad, lumapit sa bintana at sumilip. Heto na, mabubuhay na naman siya sa takot. Hindi ba alam ng daddy mong ginagawa mo? Napakadelikadong kalabanin ng kapatiran mo ba? Hindi, wala siyang alam. Walang sino man sa kapatiran ang may idea kung sino si Alyssa. Mika, makinig ka. Simula ngayon akong bahala sa inyo. Hindi kita hayaan pang malagay sa panganib. Hindi ganun kadali. May mga taong kayang pumatay ng walang bakas. Natatakot ako para kay Nathaniel. Nagkamali ako na ipagpatuloy ang pagtulong sa mga pulis. Hindi ko hayaan na masaktan kayo ni Nathaniel. Tumitig siya kay Jacob. Sa kauna-unahang pagkakataon, kita niyang lalim ang paninindigan nito. Ang tapang at ang pag-ibig na hindi binigkas ngunit nararamdaman. Mika, lumipat kayo sa mansyon ng mga kabral. Mas secured, may mga tauhan ako mapagkakatiwalaan. Doon ko kayo mababantayan. Hindi pwede, baka madamay ka pa't maging target din kapag nakita nilang magkasama tayo. Hindi natin alam kung sinong kalaban. Lumapit si Jacob at niyakap siya. Mas lalong delikado kung hindi niyo ko kasama. I'm not asking, Mika. I'm doing this whether you like it or not. Nathaniel is my son and you're the woman I love. Hindi ko papayagang may mangyaring masama sa inyo. Just give me time to think. But thank you sa offer. Ani ang naluluha dahil ngayon may kasama na siya. I'm not going anywhere. Babantayan ko kayo. Pumasok sila sa kwarto. Nasa tabi ng mesa si Jacob. Hawak ang phone habang si Mika ay nasa couch. Tulala habang yakap si Nathaniel na mahimbing nang natutulog. Lance, I need you to look into something. A death threat was delivered to Mika today. May patay na hayop at note sa loob ng box. Nabanggit ang pangalan ni Alyssa. Someone knows na siya si Alyssa. Seryoso niyang sabi sa kaibigan. Limitadong galaw niya dahil wala na siya sa serbisyo. May maikling katahimikan sa linya. Dinig ang bigat ng tinig ni Lance. What? Mika received it? Damn. That changes everything. I'll dig into the logistics, delivery records, CCTV, lahat. I'll have a team on it tonight. Thanks, Lance. Tungkulin ng gobyerno na pangalagaan si Mika na matagal ng informante. Okay bro, ako nang bahala. Pinatay na ni Jacob ang tawag. Huminga siya ng malalim at hinarap ang dalaga. Mika, dito ako matutulog sa mansyon. Kailangan mo ng bantay. Jacob,
Hindi mo na kailangang abalahin ang hindi mo ko mapipigilan. Baka mapahamak kayo. Hindi ko kaya matulog sa bahay habang hindi ko alam kung ligtas kayong mag-ina. Kung kailangan ko makipagsuntukan, makipagbarilan, gagawin ko. Kaya Mika, please let me stay. Saan ka matutulog? Anitong nag-aalangan. Sa sofa, titiyakin ko ako ang unang babangon kapag may kumatok o pumasok sa pintuan. Walang makakapanakit sa inyo nang hindi dumadaan sa akin. Baka sumakit ang likod mo sa sofa, tapos maliit pa. Hindi mo madediretsyong katawan mo. Mas gugustuhin ko pang sumakit ang likod ko kaysa ang puso ko kapag may nangyaring masama sa inyo. Pero pwede naman tabi tayong tatlo nila Nathaniel. Walang mali siya. Ani ang may pilong ngiti. Nalaki ang butas ng ilong ni Mika. Walang mali siya ka dyan. Huwag ako, Jacob Cabral. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Ani tong umakbay pa sa dalaga. Hindi ka dapat pagkatiwalaan sa mga ganyang bagay. Manyakis ka. Sinamantala mong sitwasyon noong nalasing ako. Mika, ikaw ang nagpumilit ng gabing yon. Wala akong naaalala. Ani ang tumayo't inihiga na sa kamang anak. May video ako. Gusto mong panoorin? Marasyang napalingon na tinignan ng matalim si Jacob at saka pinagsusuntok sa biceps. Ang lakas ng tawa nito kaya nahawa na rin siya. Hinuli nito ang kanyang mga kamay. Nagtamang kanilang mga mata. Nauna si Mika na magbaba ng tingin. Muntik na naman siyang mahipnotismo ni Jacob. Nagmamadali siyang humiga sa kama habang pinagmamasdan si Jacob. Namupo sa sofa at itinuwid ang katawan at pilit pinagkakasya sa sofa. Nakahiga na silang parehas. Tahimik ang gabi. Si Nathaniel ay nasa gitnang bahagi ng kama. Mahimbing ang tulog habang si Jacob ay nakahiga sa maliit na sofa sa tabi ng bintana. Naka-cross legs at pilit na inaabot ang kumot. Bakit ang liit ng sofa sa kwarto mo? Reklamo nito. Wala siyang imik. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang phone at pinipilit na huwag tumawa. Alam mo, kung tutuusin, mas safe kung tabi-tabi tayong tatlo para kapag may nangyari hindi maganda. Isang iglap lang masusunggaban ko kayo kaagad. Ani Jacob na nagpaparinig habang nagiinat. Nice try, Jacob. Hindi totoo. Tactical positioning ang tawag dyan. Kaya mong matulog dyan. Ikaw ang nagpumilit na magbantay sa amin. Biglang may kalabog na tunog. Napatayo siya sa gulat at nakita niyang nasasaig si Jacob. Hawak ang likod. Jacob, ano nangyari? Hindi talaga ako kasya. Hindi ko na kaya. Pwede bang huwag mo na akong pahirapan? Para na rin na-aksidente ako sa laban. Injury due to insufficient sleeping space. Napabuntong hininga si Mika at nagkibit balikat. Fine, pero walang manyak moves. Tabi ka na lang kay Nathaniel. Hindi niya kailangan magdalawang salita. Mabilis umakyat si Jacob sa kama. Dahan-dahan nahiga sa kabilang gilid ni Nathaniel. Tahimik silang tatlo at maya-may nagsalita si Jacob. Mahina ang boses, tila ba takot na mabasag ang katahimikan. Mika, Salamat. Saan? Ako dapat na magpasalamat sa proteksyon. Sa tiwala mo at sa pagpayag, napatingin siya sa binata. Huwag mo sayangin, Jacob. Hinding-hindi, hindi na ako magkakamali ulit. Dahan-dahang pumikit ang binata habang siya'y patuloy na pinagmamasdan ang mahimbing na natutulog na anak sa pagitan nila. Sa kabila ng panganib sa paligid, ngayong gabi, ramdam niyang init ng pag-aaruga at tunay na panunuyo mula sa ama ng kanyang anak. Nakatihaya siya, nakapikit. Pilit pinapakalma ang sarili. Pakiramdam niya ay unti-unting lumalapit ang mainit na katawan ni Jacob. Naramdaman niya may brasong lumalampas kay Nathaniel at umaabot sa kanya. Jacob, ani ang nakapikit pa rin. Ani tong tila natutulog. Yung kamay mo masyado nang malayo sa teritoryo mo. Yakap ko lang si Nathaniel, promise. Mahaba lang talagang braso ko. Napailing si Mika, ngunit hindi mapigilan ang ngiti sa labi. Gusto niyang magalit pero mas nanaigang kilig. Dahan-dahan niyang ibinalik ang braso ni Jacob sa kabilang side ng bata. Ayan, stick to your lane, Mr. Cabral. Copy, Mrs. Cabral. Lumipas ang ilang oras, mahimbing pa rin ang tulog ni Nathaniel. Napadilat siya bigla na maramdaman ng mainit na hininga sa leeg niya. Dahan-dahan siyang lumingon at nagulat. Jacob! Nasa tabi niya na si Jacob. Nakatalikod si Nathaniel ngayon at si Jacob ay lumipat na sa gilid niya. Nakayakap ito sa bewang niya at mukhang payapang natutulog. Niyugyug niya ito. Hoy, paano ka napunta dyan? Gabi na, matulog ka na. Anitong hindi pa rin dumidilat, ngunit nakapulupot ang braso sa katawan niya. Bahagyan napanganga si Mika. Gusto niyang pagalitan si Jacob pero mahimbing itong natutulog. Tinignan niya itong mabuti, naging mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya na ito pinigilan. Sa halip tumagilid siya paharap kay Nathaniel upang umiwas kay Jacob.
Ilang minuto pa'y naramdaman niyang paggapang ng kamay ng bantay sa lakay na pinagkakatiwalaan niya. Aalisin niya sanang kamay nito ngunit sadyang traidor ang kanyang katawan. Humihima sa braso niyang kamay ni Jacob. Bahagya siyang gumalaw upang tigilan siya ng lalaki. Sorry Mika, hindi ko mapipigilan to. Malapit na tayong ikasal, unahin na natin ang honeymoon. Anitong inabot ang kanyang mga lapit sakim na hinalikan. I love you Mika. Madamdaming sabi nito at kinintalan siya ng halik sa labi. Hindi niya alam kung ano ang itutugon. Hindi gumalaw si Mika at parang walang narinig. Ngunit mahigpit ang yakap ni Jacob at daman niya ang sinseridad sa boses nito. Subalit hindi siya sumagot. Sa halip na mapahiya, ngumiti lang si Jacob. Hinaplos nitong mukha niya at hinalikan siya sa noo. Okay lang, hindi ko kailangan ng sagot mo ngayon. I'm willing to wait. Siniksik niyang katawan sa dibdib ng binata. Dahan-dahang hinagot ni Jacob ang buhok niya. Niyakap siya ng mahigpit. Kinabukasan sa dining area ng mansyon, maliwanag ang paligid. Tila kasabay ng sikat ng araw ang bagong simula sa pagitan ni Mika, Jacob at Nathaniel. Nasa gitna ng lamesang masaganang almusal, sinangag, itlog, tapa, pancakes at prutas ninihanda ni Jacob. Yay! Kompleto tayo! Kompleto tayo! Ani Nathaniel, nagsasayaw-sayaw pa ito habang papunta sa dining table. Nakangiti na papailing siya habang inaayos ang kutsara at tinidor. Anak, baka madapa ka niyan. Super saya ng anak ko ha, ani Jacob habang nagsasali ng gata sa baso ng anak. Yes po, parang sa cartoons, may mommy at daddy at ako. Kanina ka pa busy Jacob, maupo ka na at makakain na tayo. Bati niya sa lalaki. Espesyal ang araw ngayon. First breakfast natin bilang isang buong pamilya. Kain na tayo. Napatingin sa kanya si Jacob pero iniwas niyang mga mata. Kunwari busy sa paghihiwa ng pancake. Si Nathaniel naman hindi mapakali sa tuwa. Mommy, sana araw-araw ganito po tayo. Ang saya-saya. Hinaplos ang pisngi ng anak. Promise anak, gagawin natin ang lahat para lagi tayong magkakasama. Biglang umubo si Jacob, kunwari dahil sa pag-inom ng juice. Parang gusto kong magluto ng panghabang buhay na breakfast dito araw-araw. Sumimangot siya pero may bahid ng ngiti. Oo nga mommy, gusto ko yun, Daddy Jacob, dito ka na lang tumira. Tahimik siya pero hindi niya mapigilang mapangiti. Sa ilalim ng mesa, dahan-dahang hinawakan ni Jacob ang kamay niya. Hindi siya pumiglas. Pagkatapos nilang kumain ng agahan, ay nagstay sila sa garden area ng mansyon. Magandang panahon, malamig ang simoy ng hangin at masikat ang araw. Nakaset up ang inflatable pool sa gilid. May picnic mat sa damuhan at may hawak na water gun si Nathaniel. Habang si Jacob ay walang kawala sa pagiging target. Boom! Water attack! Tumawa si Nathaniel habang tumatakbo. Binaril ng paslit ang ama ng water gun. Naka-swimming trunks ito. Napagmasdan niyang magandang katawan ni Jacob. Ah, Nathaniel! Kawawa naman si Daddy. Tumatakbo to habang kunwaring umiiwas pero nang babasa din ng water gun. Hoy Jacob, baka madulas ang anak ko. Ano yung nagsali ng juice para sa mag-ama? Pero hindi mapigilan ang tawa habang pinapanood ang dalawa. Don't worry, malakas at matapang ang baby natin. Biglang lumapit si Nathaniel at binaril sila ng tubig, tumakbo silang dalawa. Matapos ang water play, nagpalit sila ng damit at naupo sa ilalim ng puno. Si Jacob ay may dalang storybook at si Nathaniel ay nakasiksik sa pagitan nila. Story time na po, masayang sabi ni Nathaniel. Nakangiti si Jacob habang binubuksan ng libro. Okay. Once upon a time, may isang gwapong knight. Sumulyap to sa kanya na umibig sa isang matapang at magandang prinsesa. Eh di si mommy po ang princess at ikaw po ang knight. Nagkatinginan sila. Niyakap sila ni Nathaniel. Super happy po ako. Kami din anak, masayang masaya dahil sa'yo. Aniyang maluha-luha. Hapon na. Papalubog ang araw, tahimik ang paligid ng mansyon habang si Mika at Jacob ay nasa veranda at nagkakape. Si Nathaniel ay nasa loob kasama ang yaya. Hanggang sa maramdaman nila na tila may mga matang nakatingin sa kanila. Napansin mo bang van na itim? Aniyang napalingon sa gate. Ang mga mata ni Jacob ay nakatitig sa itim na sasakyang ilang beses ang dumaan sa labas ng gate. Oo, kanina ko pa napansin ang itim na van. 3 beses na yung dumaan mula kanina. Tumayo siya kaagad at tinawagan ng head of security upang siguraduhin ligtas ang paligid. Ang security ni Jacob ay abala rin nagre-review ng CCTV footages. Napansin itong parehong sasakyang umaaligid sa building nila nang paulit-ulit sa magkakaibang oras. Sir, parehong sasakyan pong umaaligid sa mansyon at sa AM Corporation. Plates are unregistered, tinted.
Heavily modified, posibleng surveillance vehicle. Anang security. Triplihin ng seguridad dito sa mansyon. I want 5 men of every access point. Mika and Nathaniel's safety is the top priority. Ani ang binaba ng telepono. Jacob, sa tingin mo ba konektado to sa death threat? May bahid ng takot ang tinig niya pero sinusubukan maging matatag. Most likely. May nakakaalam ng ikaw at si Eliza iisa. Posibleng magtulong-tulong pa sila sa dami na naipakulong mong miyembro ng kapatiran mob. Kailangan mahuli ang nasa likod ng pananakot. Huwag ka mag-alala, kasama ang kapulisan at ako. Hindi ko hayaan na may mangyaring masama sa inyo. Madilim ang paligid maliban sa mga ilaw ng mansyon. Nakapark sa hindi kalayo ng itim na van. Si Jacob ay nasa loob ng kanyang sasakyan. Minaman-manan ng kalsada. May 2 security team na rin ang nakaabang. Nagtagal muling bumalik ang itim na van at dahan-dahang umusad sa harap ng gate. Target in position. Move in. 2 security personnel ang mabilis na lumapit at hinarang ang van. Tinutukan ng flashlight ang windshield at kinatok ang driver. Bumaba po muna kayo. May ilang katanungan lamang kami. Anang isa sa security. Bakit? Wala akong ginagawang masama. Depensa nito. Kahapon ka papaikot-ikot dito. Ani Jacob na lumapit at sinipat ang mukha ng driver. Titingnan ko lang ang lugar. Naliligaw ako. Palusot itong halatang nagsisinungaling. Naliligaw ha? Ikaw lang pabalik-balik at panayang sulyap sa mansyon. Tumango siya sa isa sa mga tauhan at agad itong kinuha ang dashcam footage sa loob ng van. In-inspect nilang loob ng van. Sino nagutos sa'yo? Kung ayaw mo mas lalong madamay, makipagtulungan ka sa amin. Mariin niyang tanong. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Pinitsarahan niya ang driver. Magsasalita ka ba? O puputulin kong dila mo? Ani yang inilabas ang patalim.